Sumakay sa kamelyo ang lolo ko. Kamelyo ang ama ko. Mercedes ang sa akin. Land Rover sa anak ko. Land Rover sa apo ko. Pero kamelyo ang sasakyan ng apo ko sa tuhod. Ang babala ng yumaong Sheikh Rashid, ang dating pinuno, mahigit kalahating siglo na ang nakalipas, ay hindi pa naging ganito katakot-takot na yung 2026. Nasanay na tayong tingnan ang Dubai bilang isang himalang pang-ekonomiya, isang ligtas na kanlungan na walang buwis. Ngunit ang lahat ng ito ay ilusyon lamang sa disyerto na nakatayo sa marupok na sistema ng mabilisang globalisasyon. Sa ilang linggo lang naglaho ang tiwala. Bumagsak ng 80% ang turista, bumaba sa 30% ang occupancy sa hotel, kasabay ng $54 na bilyong na utang na malapit nang gumuho. Ang Dubai ang super city na buong giting na nagbago sa tigang na disyerto upang maging gintong lupain gamit ang kanilang diskarte. Na maging pinakamahusay o natatangi ay humaharap ngayon sa pinakamatinding pagsubok sa kaligtasan. Simula noong pagbagsak ng ekonomiya noong dekada 1930. Gumuho na ba ang marangyang pangarap? At nanganganib na bang bumalik ang Dubai sa simula ng kahirapan? Sama-sama nating taluntunin ang mga lamat ng lungsod na ito para mahanap ang katotohanan. Tingnan ang nagniningningang mga gusali ng Dubai ngayong 2026. Ngayon, ibalik natin ang oras sa dekada 1960. Ano ang inyong nakikita? Walang mga supercar, walang ginto, kundi buhangin, nakapapasong hangin at kawalan. Ang lumang Dubai ay isang simpleng nayon ng mangingisda, isang liblib na tuldok sa dalampasigan ng Persian Gulf. Dito, hindi kayo naruga ng kalikasan. Sinusubok nito ang iyong katatagan. Napakainit ng tag-araw dito, kung saan madalas lumampas sa 50 degrees Celsius ang temperatura. Walang sapat na malinis na tubig at imposibleng magkaroon ng agrikultura. Para mabuhay, dumanak ang pawis at dugo ng mga tao sa dagat. Pang-ingisda, maliit na kalakalan gamit ang mga dough at paghango ng mga likas na perlas. Sa lahat ng ito, ang perlas ang kanilang hininga, ang tanging buhay. Ngunit sa likod ng nagniningning na hiyas sa liig ng mga aristokratang kanluranin ay isang mapang-abusong sistemang pinansyal. Pinatakbo ito ng mga negosyanteng may hawak ng lahat ng kapital. Binigyan nila ng kagamitan ang mga maninisid. Ngunit, iginapos naman ang kanilang mga paa sa mabigat na utang. Ang bawat panahon ng paninisid ay tumatagal ng 4 na buwan sa karagatan, kung saan nakasalalay ang buhay at kamatayan ng mga maninisid. Kapag hindi naging maganda ang huli, agad silang makukulong sa walang katapusang utang. Ang utang ng ama ay ipapasa sa anak, kaya nagiging alipin sila ng utang na walang takasan. Napilitan silang mangutang bawat panahon para lang magkaroon ng karapatang magpatuloy sa paninisid at mabuhay. Isang sistemang pinansyal na sadyang idinisenyo upang walang sinumang makakaahon sa kahirapan. Madalas nating pinupuri ang karangyaan ng mga dinastiya. Ngunit may isang masakit na katotohanan. May talino ang pamamahala rito. Nagawing patuloy na kita ng mayayaman ang paghihirap ng mga mahihirap. Ang buong sibilisasyon sa disyerto noon ay nakabitin lamang sa isang napakarupok na sinulid. Ang kagustuhan ng pandaigdigang merkado sa perlas ang nagpapatakbo sa lahat, habang ang kalusugan, edukasyon o infrastruktura ay mga luho na hindi nararanasan. Ang sugdulang karangyaan ngayon ay nakatayo sa tuyong buto ng mga manggagawa na piniga at pinahirapan sa nakaraan.
Para itong marangyang korona sa ibabaw ng isang libingan. Kung susuriin natin ang mahirap nilang nakaraan, makikita nating hindi kailanman nagbago ang ugali ng mabilisang salapi. Maari kayang ang rurok ng tagumpay ng isang lungsod ay isang desperadong hakbang lamang para pagtakpan ang matinding takot sa kahirapan. At kung ang pundasyon ng lungsod ay hinubog na ng sistema ng pautang at mapang-abusong istruktura. Ang pagkasira nito na yung 2026 ay hindi maiiwasan dahil sa batas ng panimingil ng utang. Ngunit ang ganoong pamumuhay ay hindi nagtagal. Isang bahing lamang mula sa kabilang panig ng karagatan at ang buong kabuhayan ng disyerto ay nadurog dahil sa hindi inaasahang teknolohiya. Paano ibinunyag ng unang pandaigdigang sugal ang barahan nito? Isipin ninyo. Hawak natin ang kayamanan na magdamag na naging walang kwentang bato na lang. Ito mismo ang nangyari sa Dubai noong dekada 1930. Ang nagsisimula pa lamang at marupok na yaman ng disyertong kaharian ay tuluyang nawasak. Ang unang putok ay nanggaling sa kanlurang hemisperyo. Ang Great Depression noong 1929 ay sumalanta na parang ipo-ipo. Kaya mabilis na bumagsak ang luho ng mga mayayamang kanluranin. Bago pa sila makabangon, nagpatupad ang United States ng Smoot-Hawley Tariff Act na sumakal sa mga ruta ng kalakalan at nagparalisa sa pagluluwas ng Dubai. Ngunit ang tunay na sumira rito ay hindi galing sa mga bangko sa New York. Tahimik itong lumabas mula sa isang laboratorio sa Japan. Ang paggawa ng kultibadong perlas gamit ang teknolohiya ng Japan ay nakalika ng mga perlas na bilog at walang kapintasan. Nagawa ito sa napakababang halaga na nagdulot ng isang matinding krisis sa presyo ng merkado. Habang ang likas na perlas ng Dubai ay may mga kapintasan at may kabayaran na buhay, ng mga maninisid ang perlas ng Japan ay malinis, mura at dagsa sa merkado. Agad naramdaman ang nakatatakot na epekto. Ang kita sa pagluluwas ng likas na perlas ng Dubai ay bumagsak ng 75%. Dahil nawalan ng pangunahing kita ang buong Emirado, ay tuluyang nabangkarote at nalubog sa matinding kahirapan. Isang malubhang krisis ang sumira sa kanilang lipunan kung saan lumaganap ang gutom at matinding kakulangan sa pagkain. Bumaba ng husto ang populasyon ng Dubai nang magsimula ang malawakang pag-alis ng mga mamamayang handang iwan ang kanilang sariling bayan. Marami ang naging takas bayan para magtrabaho sa mga bagong tayong minahan ng langis sa karatig bansa. Ang matinding kahirapan ay mabilis na naging mapanganib na sandata sa politika. Nang maubos ang kaban ng bayan, ang kapangyarihan ng namumunong dinastiya ay biglang nawalan ng halaga sa mata ng mga taong nagugutom. Naganap ang sugdulan noong 1930 ay 8 nang mag-aklas ang mga mangangalakal at direktang hamunin ang pamumuno ng dinastiyang Al Maktoum. Ang unang aral ng kasaysayan na isinulat sa dugo at luha. Ang pag-asa sa isang produkto para sa iyong ekonomiya ay tila kusang pagpapakawala sa sarili mong leeg sa patalim ng iba. Ganyan gumalaw ang pandaigdigang sistema ng pananalapi. Walang awang binubura ang luma para bigyang daan ang mas makabagong teknolohiya. Kapag may mas murang teknolohiya na kayang pumalit sa inyong pangunahing produkto, ano ang gagawin mo para hindi tuluyang mabura sa mapa? Imbestigahan natin ang mga ekonomiya bang umaasa sa pondo ng iba noon mang ika-20 siglo o ngayong taong 2026.
ay parang kastilyong buhangin lang sa tapat ng malalaking alon. Sa bingit ng pagbagsak dito, umusbong ang isang praktikal na kaisipan. Batid niyang hindi pwedeng maupo na lamang at maghintay na magkaroon ng ginto sa disyerto, kundi kailangang mangutang para baguhin ang buong patakaran ng laro. Noong taong 1958, hinawakan ni Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum ang Dubai na halos mabankrupt na noon. Sa halip na dumaing, sa sinapit hinarap niya ang katotohanan gamit ang isang matapang at walang awang diskarte. Ang kanyang sikreto ay nakatago sa isang babala. Sumakay sa kamelyo ang ama ko, Mercedes ang dala ko, Land Rover naman sa anak ko, ngunit kamelyo ulit ang sasakyan ng apo ko sa tuhod. Kung hindi tayo magbabago. Habang nalulunod sa langis ang mga kalapit bansa, kakaibang diskarte naman ang iminungkahi ni Sheikh Rashid. Ang hinaharap ng Dubai ay dapat maging malayang daungan, hindi isang balon na matutuyo lang. Ngunit para makipagkalakalan, kailangan ng ruta ng barko. Sa mga oras na yon, ang Dubai Creek na natatanging ugat ng kalakalan doon ay barado na sa banlik dahilan para hindi makadaan ang malalaking barko. Sa gitna ng lugmok na ekonomiya, gumawa ng isang baliw na desisyon ang pinunong ito na mangutang para sa isang mapanganib na sugal sa infrastruktura. Kahit walang pera, pumunta siya sa Kuwait para mangutang ng malaking halaga na 400,000 pounds at nagdagdag pa ng 200,000 pounds na utang sa lokal na bangko para lang pundohan ang proyektong paghuhukay. Nakamit ang tagumpay nung 1960. Isa nang malinis ang ilog, kaya nakapasok na ang mga barkong. May bigat na hanggang 500 tonelada diretso sa mismong sentro ng lungsod. Dito, opisyal, na isinilang ang diskarte ng Dubai, ang mangutang para sa hinaharap magpatayo ng labis na infrastruktura upang makaakit ng dayuhang pondo paglipas ng panahon. Nung 1966 nang sa wakas ay matuklasan ng langis sa karagatan, napakaliit lang pala ng naging reserba ng Dubai. Patak lamang kung ikukumpara sa kayamanan ng kalapit na Abu Dhabi. Nang mapagtanto ang masakit na katotohanan iyon, hindi ipinamahagi o ginasta sa luho ni Sheikh Rashid ang pera mula sa langis. Ginawa niyang pain ang bawat petrodollar para ganap na i-invest sa mga infrastrukturang hindi umaasa sa langis. Dito na isinilang ang mga kahangahangang proyekto sa lohistika. Ang Rashid Superport noong 1972 hanggang sa marating ang Jebel Ali Artificial Superport noong 1985, ang pinakamalaking daungang gawa ng tao sa buong mundo. Hindi siya tumigil doon, ang pangarap niya sa impapawid. Ang nagtulak sa pagtatayo ng Dubai International Airport noong dekada 1960. Noong 1985, sinimulan ang sugal sa Emirates. Gamit lang ang 2 inarkilang eroplano na nagdugtong sa silangan at kanluran. Ang milagro ng Dubai ay hindi dahil sa tsamba o likas na yaman. Ito ay bunga ng sunod-sunod na mapanganib, ngunit kalkuladong desisyon ng isang praktikal na pinuno. Palaging umiikot ang mundo sa mga patakaran ng mga taong may lakas ng loob na magsugal gamit ang pera ng ibang tao. Ngayon suriin natin, ang diskarte ba ni Sheikh Rashid na mangutang mula sa hinaharap ay isang henyong plano o simula lamang ng isang malalang adiksyon sa utang? Ang sugal sa infrastruktura ng dakilang arkitekto ay lumampas sa inaasahan. Ginawa nitong modernong lungsod ang isang simpleng baryo ng mga mangingisda. Ngunit paano gagawin ng susunod na henerasyon na isang marangyang tanghalan ang mga sementong ito
isang nakasisilaw na ilusyon para maakit ang mayayamang banyaga sa buong mundo. Dumako tayo sa susunod na kabanata para sa katotohanan. Nang pumasok ang panahon ni Sheikh Mohammed, hindi na sapat para sa Dubai ang maging isang simpleng lokal na dauman lamang. Nais nitong maging bagong relihiyon ng karonyaan sa buong mundo. Ang kanilang pilosopiya ay naging isang matapang na slogan. Dapat ito ang pinakamahusay o ang nag-iisa. Pero maging mapagmatsyag tayo para makita ang tunay na motibo. Ang Burj Khalifa, Palm Jumeirah at Burj Al Arab ay hindi lang mga simpleng gusali. Sila ay mga pain sa media na idinisenyo para akitin ang pondo ng mundo. Ang diskarting ito na galing sa utang ay nagbunga. Noong 2024 nagdala ang turismo, makasaysayang halos 19 na milyong dayuhang bisita na nagpalubog sa langis, na dating itinuturing na buhay ng rehiyon sa wala pang 1% ng kanilang ekonomiya. Ipinagmamalaki ngayon ng Dubai na matagumpay na silang nakalaya mula sa langis. Sa halip, nagtayo sila ng sentrong pinansyal na tinatawag na DIFC o Dubai International Financial Center, na kabilang sa nangungunang 10 sa mundo na may hawak na mahigit 7,700 negosyo noong 2025. Ang lihim ay nasa espesyal na ekonomikong zona na nangangako ng 3 bawal. 100% pag-aari ng dayuhan, walang mabigat na proseso at walang buwis sa kita. Mas matalino rito, gumawa sila ng protection sa batas gamit ang mga banyagang pamantayan sa gitna mismo ng disyerto upang maging ligtas ang mga banyagang mamumuhunan. At hindi lang puro semento. Noong 2025, gumawa pa ang Dubai ng pangarap na maging laboratorio ng teknolohiya sa mundo. Inilunsad ang proyektong Dubai AI Seal na may layuning gawin ang lungsod na ng ungunang smart city sa Asia na umaakit sa mga bagong AI startup, mga blockchain at mga lumilipad na taxi na magtayo ng opisina roon. Ang lahat ng taktikang ito ay gumawa ng isang matibay na ilusyon. Naniwala ang tao na ang Dubai ang pinakaligtas, pinakamayaman at hindi tatablan ng krisis. Kaya mabilis ang ikot ng pera na nagtulak sa mga transaksyon sa ari-arian sa halagang 761 bilyong dirhams noong 2024 pa lamang. Ngunit tandaan, ang modulong ito ay parang makinang walang preno at bawal huminto. Napipilitan itong gumawa ng mas baliw at mas mahal na mga record para lang mapansin. Ang yaman nito ay parasitiko. Wala itong tunay na halaga sa sangkatauhan, kundi nabubuhay lamang sa pagsipsip ng yaman mula sa ibang panig ng mundo. Kung hindi ka nangongolekta ng buwis at walang ginagawang produkto, hindi ka tunay na ekonomiya. Isa ka lang ahenteng nagpapasikat sa marangyang handaan. Naitanong niyo na ba kung paano babayaran ng isang lungsod na nabubuhay sa tax exemption at luho ang mga gastusin nito kapag biglang huminto ang daloy ng pera? Posible kayang ang marangyang anyo na hinahangaan natin ay isang tabing lamang na nagtatago sa malubang lamat ng kanilang pinansyal na sistema. Sa likod ng nagniningning na salamin ng mga gusali, ang Dubai ay isang katawang unti-unting kinakain ng malubhang sakit sa sistema nito. Matagal nang naniniwala ang mundo na walang katapusan ang yaman ng emiratong ito dahil sa langis ng UAE. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang ekonomiyang ito ay buong nakasandal sa malalaking utang ng mga kumpanya ng gobyerno o GRE tulad ng DP World, Nakheel
at Emirates. At ngayon, sinisingil na sila sa labis na pangungutang. Mayong 2026, nahaharap ang Dubai sa dambuhalang utang na 54 na bilyong dolyar na dapat mabayaran bago mag-2028. Suriin natin ang nakababahalang datos na ito. Ang utang ng mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno ay lumampas na sa 51% ng kabuuang GDP ng buong Emirate. Kasabay ng krisis sa utang, ang kanilang sektor ng real estate ay nahulog sa isang mapanirang siklo ng pagbagsak. Mula 2022 hanggang 2025, ang pumasok na pera mula sa Russia, Europa at Asia ay nagpalobo sa halaga ng lupa ng karagdagang 50 hanggang 70%. Dahil sa huwad na tagumpay, walang humpay na nagtayo ng mga dambuhalang proyekto ang mga developer ng walang kontrol. Pakinggan ninyong mabuti ang nakakalulang numerong ito. Ang mga bagong apartment na ibinibenta noong 2025 lamang ay mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang billing ng nakalipas na 9 na taon. At pagpasok ng 2026, sumabog ang krisis sa sobrang supply nang matapos ang 83,000 apartment, habang biglang nawala ang mga mamimili. Dito na lumabas ang isa pang malaking lamat sa kanilang populasyon. Higit sa 85% ng populasyon sa Dubai ay mga dayuhan. Ang relasyon ng mga residente sa bansang ito ay walang pagmamahal sa bayan, kundi parang ugnayan lamang ng customer sa isang 5-star hotel. Nandito lang sila para sa dalawang mabilisang benepisyo: kaligtasan at 0% buwis. Wala silang obligasyong manatili rito. At ngayon, pati ang huli nilang dahilan ay tuluyan ng nawala. Dahil sa matinding pressure mula sa OECD, napilitan ang UAE na magpataw ng 9% buwis sa mga korporasyon simula 2023. Sa pagitan ng 2025 hanggang 2026, ang pagpapatupad ng 15% minimum tax sa ilalim ng Pillar 2 ay nagtapos sa pagiging tax haven ng Dubai. Kapag ang isang sistema ay umaasa lang sa pagsipsip ng yaman sa iba nang walang sariling pundasyon, hihinto ang buhay nito. Oras na matuyo ang dayuhang pondo. Ang isang lipunan ba kung saan 85% ay handang lumayas at bawiin ang kanilang tera, sa loob ng 24 na oras ay matatawag na matatag na bansa. Kapag ang utang ng mga kumpanya ng gobyerno ay lumagpas na sa kalahati ng GDP, pinapatakbo pa ba talaga ng pamahalaan ang ekonomiya? O baka naman nagsusugal lang sila at isinusubo ang kinabukasan ng bansa sa kamay ng mga dayuhang nagpapautang? Gaano man kalaki ang bariles ng pulbura, isang maliit na kislap lang ang kailangan para pasabugin ito. Para sa Dubai, dumating ang kislap na yon noong Pebrero 2026 nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Iran at mga kalapit bansa na naglagay sa Dubai sa gitna ng panganib. Hindi layunin na sirain ang lungsod, kundi wasakin ang pinakamahalagang yaman nito. Ang ilusyon na ito ay isang ligtas na kanlungan. Ang kinatatakutang senaryo ng mga bilyonaryo ay nagkatotoo. Ulan ng apoy ang tumama sa Palm Jumeirah, Burj Al Arab at DXB International Airport. Kahit naharang ng air defense ang karamihan ng mga pagsabog at nagbababang labi na bumabagsak sa mga 5-star resort, ay tuluyang sumira sa kanilang kapanatagan. Nang tumunog ang sirena sa gitna ng marangyang artipisyal, na isla ang wad na kapayapaan ay tuluyang naglaho. Ang pinsala sa ekonomiya ay parang hagupit ng isang kategorya 12 bagyo. Bumagsak ng 65% hanggang 80% ang mga turista.
dahil kinansela ng mga airline ang mga lipad sa rehiyon ng Gulf. Ang mga serbisyo retail at shopping center na dating makina ng pera ay nagtatala na ngayon ng daan-daang milyong dolyar na lugi bawat araw. Walang laman ang mga hotel at bumagsak ang occupancy mula 80% tungo sa mas mababa sa 30%. Tuluyan ding naging paralyzed ang real estate. Noong unang quarter ng 2026, nahati ang mga benta, dahilan upang bumagsak ang halaga ng ari-arian ng 15 hanggang 30%. Nayanig ang bansa sa pag-alis ng mga dayuhan. Sa loob lang ng 3 linggo, mahigit 30,000 Briton o 1/8 ng kanilang komunidad sa UAE ang lumayas. Agad na nagpatupad ng emergency plan ang mga bangko tulad ng Citi at Standard Chartered upang ilikas ang mga empleyado o magpatupad ng remote work. Ang mga maiinit na pondong nagpalobo sa real estate mula 2022 hanggang 2025 ay mabilis nang lumalayas pabalik ng Singapore, Hong Kong at Europa. Hindi pa rito nagtapos dahil nagpatupad din ang katabing Saudi Arabia ng isang kautusan laban sa kanila. Pinipipilit nito ang mga dayuhang kumpanya na ilipat ang opisina sa Riyadh kung nais nilang sumali sa malalaking proyekto doon. Dahil dito nitong simula ng 2026, mahigit 700 malalaking kumpanya na ang tuluyang umalis sa Dubai. At dito natin makikita ang pagkaputol ng kalakalan ng maging lubhang mapanganib na daanan ang Strait of Hormuz. Dahil sa nagtataasang singil sa paglalayag na nagpilit sa mga barko na umikot sa Cape of Good Hope, opisyal na nabuo ang Dubai Gap nang pansamantalang magsara ang DXB Airport na tuluyang pumutol sa pandaigdigang daloy ng lohistika. Lumalabas na kapag nagsimula na ang putukan, hindi pinipili ng mga mayayaman na manatili upang ipagtanggol ang kanilang mga palasyo. Mas gusto nilang ilipat ang kanilang mga pondo sa ibang bangko. Kapag ang isang paraiso ay hindi naligtas, may natitira pa bang tubo o karangyaan na makakapigil sa perang? Walang katapatan na tuluyang lumisan. Hindi ba ang lamat sa istruktura ng Dubai na yung 2026 ang pinakamalinaw na patunay na walang silbi ang modernong teknolohiya at infrastruktura kung nakasalang sa magulong larangan ng geopolitika? Sa gitna ng gumuhong tiwala, mga nakatiwangwang na gusali at naghihingalong ekonomiya, lumulutang ang pinakamalupit na tanong sa kasaysayan. Tuluyan na bang lulubog ang Dubai sa buhangin ng disyerto para bumalik sa kahirapan? O may huling pagkakataon pa ba silang baguhin ang takbo ng laro? Sakit tayo ngayon sa huling kabanata ng isang ilusyon sa gitna ng pinakamalupit na krisis sa Dubai. Simula nang bumagsak ang industriya ng perlas noong 1930. Hindi na tanong kung magkakaroon ba ng lamat ang marangyang koronang ito, kundi kung tuluyan ba itong madudurog o maisasalba sa mas mahal na halaga. Kapag lumampas ng 6 na buwan ang gulo sa geopolitika, ngayong 2026 magsisimula ang krisis sa utang na hindi na malulunasan. Banta ng malawakang pagkalugi ang nakasabit sa mga dambuhalang korporasyon tulad ng Nakheel o Dubai Holding dahil tuluyang natuyo ang pondo sa real estate. Ang sunod-sunod na pagbenta ng mga dayuhang namumuhunan kasabay ng panggigipit. Mula sa 83,000 bagong gawang apartment ay gagawing sementeryo ng mga abandonadong gusali ang mga dating simbolo ng rangya. Mas matindi mawawalan sila ng mga mahuhusay na eksperto. Kapag ang mga eksperto sa pinansyal at teknolohiya ay tuluyang lumipat sa Singapore o Europa, aabutin ng ilang dekada bago sila muling maibalik dito sa disyerto.
Ngunit sa kabilang banda, may huling sandigan ang Dubai, sa Abu Dhabi, ang tahimik nilang kapitbahay na may napakalaking reserbang banyaga at napakababang utang na 27% lang ng GDP. Alam nating may sapat silang yaman para pundohan at isalba ang mga bangko sa Dubai. Bilang kapalit, mapipilitan ang Dubai na tanggapin ang marahas na pagtutuos. Kailangan nilang talikuran ang mga turistang kanluranin upang maging kanlungan ng mga napakayamang takas mula sa magulong bahagi ng Russia at Asia. Kasabay ng pag-aalok ng mga Golden Visa at Green Visa upang pilitin ang mga dayuhan na manirahan at gumastos doon ng pangmatagalan sa halip na pansamantala lamang. Ang malupit na katotohanan na yung 2026 ay nagpapatunay na bagamat buhay pa ang pangarap sa Dubai, tapos na ang panahon ng madaling pagyaman. Tinutulak ang lungsod sa isang mapanganib ngunit mapagkakakitahang laro kung saan ang kapalit ng kaligtasan ay magiging napakamahal na. Kung magkakatotoo man ang hula ni Sheikh Rashid tungkol sa pagsakay muli sa kamelyo, hindi na ito nakasalalay sa langis, kundi sa kakayahan ng mga pinuno na ayusin ang kanilang utang. Kung malalagpasan nito ang bagyo ng 2026, mas magiging matatag at makatotohanan ang ekonomiya ng Dubai. Ngunit, bago marating ang bukas na iyon, ang kaningningan ng gintong lungsod ay kailangang maglahom muna sa tinde ng katotohanan ng disyerto. Sa huli, ang kwento ng Dubai ay salamin para sa buong mundo, hindi lang sa isang malayong kaharian. Ano ang nakikita ninyong bukas para sa kahariang ito? Isulat ang inyong mga opinyon sa ibaba para sama-sama nating mapag-usapan ito. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa sa gitna ng krisis ay nakasalalay sa tatag ng komunidad nito, hindi sa taas o kinang ng mga naglalakihang gusali. Sa pagtingin natin sa mga lamat ng Dubai ngayong 2026, nakikita ba natin ang kinabukasan ng mismong mga ekonomiya sa kanluran na nagtatayo rin ng huwad na kayamanan sa ibabaw ng nagtataasang utang? Kung interesado kayo sa mga ganitong malalalim at direktang pagsusuri sa ekonomiya at geopolitika, pindutin ang like button. Ibahagi ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mapalampas ang susunod nating mga pangsisiyasat dito sa channel. Paglilinaw. Ang video na ito ay based sa datos ng ekonomiya, ulat sa pinansyal at mga geopolitical na palagay ngayong 2026. Ito ay para sa impormasyon lamang, isang pangsusuri at kwentong dokumentaryo at hindi payo sa pamumuhunan o gabay sa pananalapi sa anumang paraan. Maging matalinong mamumuhunan.